Hello mga ka-perps! Tara, samahan ninyo akong mag-unbox ng ating bagong printer, ang Epson EcoTank L11050. Ito ay successor ng L1300 kung saan pwede kang mag-print ng A3 size na papel at 300 GSM na kapal. Pwede ka ring mag-print dito ng borderless. At sa pagbukas nga ng box, bubungad na dito ang ating user manual, mga plastic, at ang USB connector, at ganun din ang power cord. At dito sa bandang gilid naman makikita ang mga ink. Okay, so 4 colors po itong printer na ito at meron tayong black, may cyan, magenta, and yellow. Ito po ay mga dye inks. Okay, so ito na po ang ating Epson EcoTank L11050. Kung mapapansin ninyo, medyo pa-box type siya. So, ang sleek niyang tignan. At habang inaalis po namin yung mga blue tapes na ito, isi-share ko naman sa inyo yung mga key features kung bakit po namin napili itong printer na ito. So, unang-una sabi, ito daw ay ultra low cost printing dahil pwede ka daw mag-print ng up to 7,000 pages gamit yung mga replacement ink bottles. So, bagay na bagay talaga ito kapag meron kayong business or printing business na kagaya namin. Ganun din, meron din daw itong fast print speed. So, mabilis daw mag-print yung printer na ito dahil kaya daw nitong makapag-produce ng 15 pages gamit yung black and white and 8 pages naman sa colored in just a minute. At ganun din, easy to use front ink tank. So, napansin naman namin, nakita talaga namin na napakadali niyang mag-refill ng ink. Hindi siya messy. Ganun din, meron din itong mobile printing and connectivity. So, dito sa printer na ito, kahit na hindi naka-open yung computer mo or yung laptop mo, pwede kang mag-print dahil Wi-Fi direct na siya. So, magda-download ka lang ng Epson Smart Panel app sa iyong cellphone and pwede ka nang mag-print. Dito po namin sa store na to nabili ang printer at okay po, legit na legit ang store na to. Pagkatapos nga po natin na mailagay ang lahat ng ink, open lang natin, turn on lang natin yung ating printer. At kung mapapansin ninyo, kapag umilaw na yung sa part na yun, press lang natin siya ng 4 seconds at magsa-start na po yung ink initialization. Kung saan, hinihigop na po ng host yung mga ink na nilagay natin papunta dun sa printer. Ang ink initialization, siguro mga 10 minutes ito nangyayari. So, after 10 minutes, yan, pwede na tayong makapag-print. Pero, i-test muna natin kung okay ba yung pag-initialize ng ink. So, kapag all straight lines naman lahat ng mga colors, goods na yun. So, ayan. Happy printing mga ka-purple. Thank you po sa inyong lahat and God bless.